O ano yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Mayroong challenge. Ha? Minsan, alam niyo po, sa buhay natin, marami pong bumibisita sa atin. Yung ating nakaraan, minsan dinadalaw tayo. Kahit ayaw natin. Di ba, sa pagtulog, dinadalaw tayo. Pero wini-welcome niyo pa ba? Yung ating ex dati, madalaw pa eh. Amen. So maraming dumadalaw sa buhay natin. Yung problema. Ha? Financial. Lagi yun. Kaya nga si Sir Jima, hindi for good pa eh. Pero everything, there is a season. Totoo. Kung atin yung lahat na dumadalaw sa buhay natin kapag sila ay atin pong i-entertain, sometimes, ma'am, mawala po yung ating focus. Ha? I remember, ma'am, nung doon po kami sa Cebu, so alam natin yung Dubai ba yan? Abu Dhabi? Dubai, no? Nagkaandoon sila ng flash flood. Bumaha. Yung bagay pala na mahalaga, pag ang Diyos ang dumaan, walang kwenta. Ha? Magagarang sasakyan, magagarang mga buildings, malinis na kalsada, walang kwenta. Ha? Mga sasakyan na grabe. Ganun kuminsan kapag tayo po ay dinadalaw ng kalikasan, naroon po yung takot. Naroon po yung pangamba. Naroon po ang pag-alala. Kayo nag-alala ba? Malayo yun sa amin. Okay lang. Minsan ganun ang ating, mindset. Yung ating pong assessment sa buhay natin. Okay lang yun sa kanila. Kaya nila, mayaman sila. Tayong hindi sila ganun. Pagkatapos ng baha. Kung minsan dumadalaw din, pati earthquake na, no? So maraming buhay na papahamak, mga buildings na collapse. So maraming bagay sinasabi ko sa inyo na araw-araw mayroon pong dumadalaw sa buhay natin. Sa palagay ninyo, saan kayo masaya? Pastor, pag may account number o remittance, yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Nung ako'y naging top 1, Sister Gemma, masaya siya, di ba? Nung pumasak sa tinatawag na board exam, si Kuya Josh, masayang-masaya si Kuya. Gaano kataas ang talon mo, Kuya? Kung siguro yung talon ni Kuya, medyo mabigat siya. Ganyan lang. Pero at least tumalon. Diba? Nagawa niya sa sobrang saya. Pero ang hirap kaya yung masaya. Ay, ang saya ko. Siguro hindi halata. Okay. So maraming bagay ang dumadalaw sa buhay natin, amen, hallelujah, na kung saan nagbibigay sa atin ng bighati, nagbibigay sa atin ng malaking katanungan, hallelujah. Pero alam niyo po, ang bagay na dapat natin pong paghandaan, hallelujah, yung visitation ng ating Panginoon. I remember one time in the life of man in the garden, hallelujah, nung sila po ay nagkasala, ang Diyos pa rin ay naghahanap sa mga tao. Bakit? Sapagkat alam po ng Panginoon kung ang mga taong ito ay hindi niya bibisitahin, tiyak na ito'y patuloy na maglalakad patungo sa kapahamakan. So, kung minsan mayroon tayong ginagawang assessment sa buhay natin. Nung sila nagkasala, di ba anong ginawa nila? Kumuha sila ng malapad na dahon. Una. Kasi nakita nila ang sarili sila hubad. So kumuha sila ng mga dahon, tinagpit din. Oh, okay na. No?
pero pansamantala lamang sa harapan ng Panginoon. Pero alam niyo po, sabi ng Biblia, tuwing umaga, ang Diyos ay dumadalaw sa halamanan at tinatawag ang kanilang pangalan. Ang sabi po, ang sabi doon, nakakaalam? Nasaan? Nasaan ka? Hindi ka nagbabasa. Adam and Eve, where art thou? Amen. Di ba ganun po? Kamahal tayo ng Panginoon. Nasaan ka? Lagi tayong tinatawag at sasabi, nasaan kayo? Amen. Actually, yun po yung normal reaction ng tao. Kapag nagkasala, nagtatago. Tago. Ha? Pero hinahanap pa rin ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang tao ay napakahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. But ye are chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. So, ano ang tao? Ano ba talaga ang tao? Ano ba ang ating pong duties and obligation sa Panginoon bilang tao? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa buhay dito po sa book of Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our own image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowls of the air and over every creeping things that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God, God created him. Male and female created he them. So ito po, hallelujah, bakit kailangan ng Diyos? Ang sabi po ng isang mangangaral, ang tao, kapag walang espiritu ng Panginoon, o siya'y patay. No? Alam natin po, ang tao, kapag patay na yung tao, may pakinabang pa ba? Wala na. Diba? Pataba na lang yan eh. Mowa. Ha? Pataba. Yung tao magiging pataba na lamang. Pero ayaw ng Diyos yung larawan. Amen. Yung ating kaluluwa. Sapagkat nung hiningahan ng Diyos, yung putik na kanyang kinuha, amen, at pinorma ayon sa kanyang wangis, at sabi doon, naging buhay na kaluluwa. Ha? Sabi ng iba, tayo daw yung tinatawag na reincarnation ng Diyos. Tingnan mo tabi mo. Praise God. Glory to God. Pwede, di ba? Sinarawan tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pero dapat, mayroon po tayong namana sa Diyos. Amen. Sabi nga nila, ayon sa mga pag-aaral po, no, na mayroon tayong namana X chromosome sa ating mother. Ha? Pag babae ka, double chromosomes ang iyong namana mula sa mama mo. So, yung sa Y naman is sa father. Na? Y chromosomes. So, sa mga nag-aaral, yun po yung totoo. Na? Hallelujah. Na kung saan itong chromosomes nito, ito po yung structures po ng body. Kaya nga si Sister Jamaica at saka si Sister Gemma, magkamukha sila at almost same yung face nila. Bakit? Dahil hindi pwedeng iba yung mukha ni Sister Jemima, Jamaica, Sister Gemma. Bakit? Kahit si Bonbon, hindi pwede kung sinanak na Bonbon kay mama niya. Hindi pwedeng magkaiba po, hallelujah, ang structure ng kanilang mukha. Bagamat sa tangkat, behind si mama mo. Pero yung structure ng lahat ay hindi pwedeng wala kang mamana. Ha? Kaya, kung ating balikan ang kasaysayan nung ang tao ay nagkasala, amen, namana din ng lahat ng mga tao. Kaya ang sabi doon, ang lahat because of one man sin, the world becomes sinners. So dahil po sa isang tao nagkasala, tayong lahat ng mga tao ay nagkasala. Diba? Pero salamat sa Panginoon, yung first Adam mom did, hallelujah, ay nagkasala. Pero ang second Adam mom did, hindi from earth,
body, ma'am, did, but He's from heavenly body, ma'am, did. Hallelujah. At ito po yung nagpapalipay natin sa buhay natin, na ito po yung ating inaasam na gawin at tularan. Bakit? Sapagkat ang bagay na ito na ating mamanahin na mana sa Panginoon ay kailangan magmamanifest sa buhay natin. Everybody say praise the Lord. Yung righteousness, yung holiness, yung power, hallelujah. Ito po ay dapat nating manahin. Ang sabi ng Panginoon, the signs shall follow them that believe in Yes, my name. amen. I believe, mga kapatid, na tayo po ay magiging inawan at tayo po ay magiging salt of this world, mabdi. Bakit? To transform this world, mabdi, into Christ. Hallelujah. Kaya nga, salamat po sa inyo nga nagsisikap na mapagtapos ng Bible School. Bagaman sa mga nasa senior na alanganin sa lisensya para pastor. Pero hindi yung dahilan na hindi ka na mag-give up ka na. It is a challenge, ma'am Tin. Kailangan yung motivation mo. Amen! Hallelujah. Ito po yung motivation. Wow! Lasing Glory! lang, kahit wala Praise akong God, lisensya, praise God. tatayo ako sa aking Hallelujah! kapagbahay, sa aking mga magulang, Hindi, bless, sa aking bless, mga bless, kaibigan, hallelujah! sa buong mundo, lahat ng Praise God! tao na aking masasalubong, kailangan Glory! kong ibahagi sa kanila ang aking tinanggap at namana mula sa aking dakilang Ama, Hallelujah! aking Panginoon. Hallelujah, sa buhay natin, amen. Kung wala ang Diyos, hallelujah. I remember, ma'am, nung ang bayan ang tinatawag na during the time of Babel, ma'am, Tower of Babel. So nakita natin ang tao ay abala sa lahat ng kanilang ginagawa sapagkat mayroon silang napakalaking plano. Ang plano nila ay gusto nilang magtayo ng tower. Na? Which is against the law of God, because God's promise to Noah na I will not destroy the world through the flood, mountain. Pero inisip nila may baha pa rin na darating. No? Kaya minsan sa buhay natin, kahit tapos na ang problema, parang iniisip na may problema pa rin. Ha? Kaya dumating po sa panahon na unti-unti na nilang naabot ang langit at kaulapan. Yung ulap lang pala, hindi langit, mataas at langit siya. Kasi 20 years na paglalakbay ay hindi mo pa marating yung kalawakan. Na? Hallelujah. Malampas na sa ulap, mataas na sa mga kabundukan. Pero, ang sabi, first time God, o second time God visited that place, mountain, at nakita ng Panginoon na sila'y gumagawa hindi sa kalooban ng Diyos. Anong nangyari doon? Nagkaroon ng hindi flood, but confusion of things. Pero salamat din, may purpose din. Na? Hallelujah. Pero sa ngayon, alam niyo po, even though, ma'am, din na mayroon pong confusion of tongues at the time, pero ang sabi, when the Spirit of God visited the Tower of Babel, there will be a great confusion of tongues, lalo na Bisaya at saka Tagalog. Bit-bit daw nila yung 10 by 10 na troso, 12 ang haba. Sabi ng Bisaya, bukatbay. Hallelujah. Sabi ng Bisaya, bitaw. Binitawan ng Tagalog. Kasi yung Tagalog, di ba, pag bitawan mo. Bitawan. Sa Bisaya, nag-agree lang siya, nang sabi niya, ang bigat ng ating pasan-pasan. Binitawan niya. Ipit yung Bisaya. So doon nagsimula, nagkampi-kampi, nag-away-away na. Sabi mo, bitaw eh. Lahat ay hindi po naging maayos ang lahat ng mga bagay. Pero alam niyo po, on that visitation, iba po ang nangyari. Ng tao ay nagkanya-kanya. Hallelujah. Iba-iba yung direction ng buhay. Hallelujah. Pero alam niyo po,
When God visited the church family, alam niyo po, ang nangyari? Dati hindi tayo magkasundo. Bisaya, Tagalog, Ilocano, hindi magkasundo. Kasi nakikita ko yung yabang sa isa. Alam niyo po yung sabi nga nila, pag mayabang ka, na-aware na nababawan yung yabang mo, galit ka. Totoo hindi? Ha? Kasi mas mayabang ako eh. Pag sa Panginoon, wala. Kaysa iyo. Ganun po. Ayaw masapawan. Ayaw masapawan. Hallelujah. Ganun po yung kalakalan ng mundo. Kaya hindi rin tayo nagkakasundo. Hallelujah. But when the Spirit of God Hallelujah. visited the church, hallelujah, Praise God. itong nagkakanya-kanya o nagkakawatak-watak, hallelujah, mayroong barrier, ma'am, sa kanilang kalagitnaan dahil po sa kanilang language, hallelujah, at maging sa kanilang tinatawag na kultura o tradisyon sa kanilang buhay. Ano ang ginawa ng Panginoon when God visited the church, hallelujah? Ang sabi doon, with the Spirit of God in the day of Pentecost, Hallelujah. they were all with one accord, in one Hallelujah. mind, in one spirit, in everything. Habang sila ay nagkakaisa. Hallelujah. There was a sound like a mighty wind. Hallelujah. May sound na Hallelujah. napakalakas. Katulad ng isang malaki, malakas na Praise God. hangin, o bagyo, o ipo-ipo. Pero ang result, hallelujah, ay nagkakaisa. Hanggang ngayon, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Inalis natin ang ating pagiging makasarili. Hallelujah. At ating ibinigay sa Panginoon. Willing to help and to give your hands to somebody. Why? Because the Spirit of God ay nasa iyo na. Iba po ang nangyayari. There is revival. There is unity. There is one accord. Hallelujah. Because of the Spirit of God. Praise God. Praise God. Oh, Jesus. The Spirit of God Thank you, Jesus. ay Hallelujah. nag-unite sa atin. Amen. Wala nang Ilocano, Ibugao, wala nang Tagalog o Bisaya, wala na ang ating mga tradisyon, mga kultura, kundi ang ating kultura ngayon. Hallelujah. Ang ating Panginoon at Hari, siya po ang nagbigay sa atin. Mayroon na tayong kagalakan to give and to serve and to sacrifice. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. All things are passed away, and now we become one in mind, in heart, and even the Spirit. Hallelujah. At that Spirit ng din, mayroon tayong kalayaan. And to refuse na gawin ang hindi mabuti. Amen. Hallelujah. At tayo'y mga bagong nilalanda sa harapan ng ating Panginoon. Glory. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya pagdating dito sa aklat ni David, Matthew chapter 8, verse 4, ang sabi niya, what is man that thou art mindful of him? Hallelujah. Ito'y isang katanungan ni David. Hallelujah. Bakit kaya naisip ni David ang mga bagay nito? Sino tayong tao upang laging alalahanin ng ating Panginoon? Sino ka para ikaw ay laging alalahanin ng Panginoon? Isa lang ang sagot doon. Ang sabi niya, we are created a little lower than angels and has crowned with him with glory and honor. Wow! Hallelujah! Kaya pala hindi ka maalis-alis sa kaisipan ng Panginoon. Kaya pala hindi ako maalis-alis sa kaisipan ng ating Panginoon. May mga time na ang Panginoon ay tinatawag tayo sa pamagitan ng pagitain, sa pamagitan ng pananalangin, sa pamagitan po ng mga panaginip. Sometimes nating naririnig ang tinig ng Panginoon. Ikaw ay magugulat na lang na ikaw ay lumuluhod na umiiyak sa banal na
presensya ng ating Amen! Panginoon. After crying, you feel the presence of God, and then you inspire again. In spite and despite of many things of God na dumarating sa buhay natin. The Lord. The Lord. Yorobobosikan na lang. Hallelujah. Blessed be your name. Praise be the name of Jesus. Minsan, Lord. Hallelujah. iiyak tayo. Amen. Umiiyak ka. Glory. Pero bakit hindi ka maalis-alis sa kaisipan ng Panginoon? Sino ba tayo? What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man, thou that thou visitest him. So ganun po, hindi lang tayo na sa isipan ng Panginoon, Yes. kundi ang Diyos ay palagi tayong dinadalaw. Amen. Yes. Ang sabi niya, Lord. nung siya'y umakyat sa langit, ang Thank you, sabi, Lord. ipapadala ko sa inyo ang mag-aalin na siyang magka-counsel sa inyo, magko-comfort sa inyo in times of problems, in times of persecution, in times of sickness and diseases, in times of trouble. Hallelujah. Why? Because if without the Spirit, hallelujah, tayong lahat ay wala pong victory sa buhay natin. Bakit? Sapagkat ang tao ay likas na tinatawag na madaling ma-discourage. Iyon po yung kalikasan natin, amen, na madali tayong magtampo, madali tayong ma-discourage, madali tayong mawalan ng lakas, hallelujah. But because of the Spirit, hallelujah, kahit iilan lamang tayo na narito ngayon, hindi hadlang, hallelujah, na hindi mo tatanggapin at maramdaman ang pagdalaw ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. For where are two or three gathered together in my name, there am I in the midst of them. I Amen. believe, hallelujah, na kasama natin ang ating Panginoon. You, Lord. Jesus. Glory to God. What is man? Traditionally, we use man to refer to all the human being, male and female. Yung salitang tao. Hallelujah. But in the Latin word, ay tinawag nilang homos or humus, which means from in earth or soil or ground. No? Nang ibig sabihin po sa Latin words from in, tayo po ay mula sa lupa. Lupa o ground. Hallelujah. At sa salitang Greek naman, din tayong tinawag na anthropos. The first human being referred to Adamas. No? Hallelujah. From the Hebrew word meaning earth or Jiradamas. So yun po. Hallelujah. Pero ang lahat ng kanila pong mga salita o words, hallelujah, ay ang po sa ating kapanahonan. Kung wala ang Diyos, nanatili tayo nakadikit doon sa lupa. Amen. Na pwedeng magiging pataba ng lupa o mga mahalaman. O walang pakinabang, tayo po ay naroon sa wilderness na walang pakinabang, amen, nakatiwangwang, walang tinatawag na pakialam sa buhay. Pero ang ginawa ng Diyos, amen, yung kanyang anak ay kanyang ipinadala upang tayo ay dalawin, amen. At ang kanyang Espiritu ay kanyang ibinigay sa atin na siyang ating kapangyarihan sa lahat ng bigati, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema. Ikaw, ako, tayo ay pinili upang mga saserdote, banal na saserdote ng ating Panginoon. Noong unang panahon, hindi ka tao ng Diyos. Hindi ako tao ng Diyos. Hindi tayo kilala ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Walang pakialam ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Wala ka rin pakialam sa Diyos sapagkat ikaw ang Diyos sa sarili mo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero ngayon, hallelujah, siya na ang iyong Panginoon. Siya na ang iyong Diyos. Siya na ang iyong gawan. Ang only love sa buhay mo. Yes, Lord. Jesus. Kahit iwanan ka ng hindi ka tanggapin ng asawa, pamilya mo, hallelujah. Pero yun po yung batayan ng Panginoon kung gaano pala natin ipaglaban ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. Kung ikaw ay itatawa ng iyong pamilya, na magulang, kaibigan, huwag kang mag-aalala. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang mag-take you up. Hallelujah. Why? Sapagkat yun ang plano ng Diyos. Born with a purpose. Tayo po ay isinilang na mayroon pong purpose sa buhay. Everybody say purpose. Praise the Lord. Ano ang purpose ng Panginoon? Hallelujah. Actually po, ma'am, din ang purpose ng Panginoon. Kaya dan, hallelujah, ay siya po ay magiging tagapag-ingat ng lahat ng mga creation ng ating Panginoon. Yes. Amen. Ngayon po, pinaghihirapan na natin. Yeah. Di ba? Bago ka makakain, kailangan magpawis ka. Kailangan magpagod. Di ba? Pero may mga tao na bubudol-budol na lang para Iskam na lang. makakain. Magpaawa na lang. Pero alam niyo po, sa mga anak ng Panginoon, hindi dapat tayo magpaawa. Amen. Alam mo bakit? Ang ating Panginoon ay He is Diyos the great ng provider. makapangyarihan. Yes, He is the great provider. Hallelujah. Hallelujah. Siya. Right. Amen. Bakit tayo mahirap, Pastor? Kailangan mo pagdaanan yung hirap. Yes. Yung isang tao kasi hindi dumaan sa hirap, hindi niya alam magpakumbaba. Yes. Ha? Pero baliktad siya ngayon. Ako kasi tricycle driver. Kami ni tatay. Alam niyo po, yung mayaman, kuripot. Ang dami niyang karga. Magbuhat ka, saan ka bang bigas, mga karton? Hatid mo doon pagka malayo-layo pa. Kung magkano ang sinabi niyang pamasahe, kung 20 yan, from San Luis to Market Time, 20 lang noon eh. Ipasok mo pa sa bahay nila, magbuhat ka pa. O, magpapawisan ka, tagang bigat, 2 kabang bigas. Tapos ibibigay siya 20 lang. Samantalang kung ang tao ay sasakay, pagdating mo doon, bababa sila, magbabayad kagad ng 20, wala ka nang hirap pang gagawin. Pag may barya, ibibigay pa yun. Pero yung may mayaman, ang laki ng bahay, ultimo piso, hinihingi pa. Di ba tayo? Nasubukan din yan. Yes. Pero alam niyo po, sa mga Kristiyano, wala na pong madamot. Yes. Amen. Ang iba hindi. Sinayon eh. Madamot pa rin siguro. Kasi tayo ay mayaman. Amen. Hanggang tayong mag-serve rather than to be served. Hallelujah. Bakit? Yun po, we must have a heart of a servant, mabutin. Yes. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yun po dapat. Man was born with a purpose. And there's nothing born in this world without purpose. I don't know, hallelujah, kung ano ang purpose mo sa buhay, mga kapatid. Pero ang Diyos ay mayroon pong purpose kung bakit tayo isinilang sa mundo ito. Kung bakit kayo pumunta sa ibang bansa. Hallelujah. Pero alam niyo, pagdating doon sa ibang bansa, doon niyo nakilala ang Panginoon. Amen. Glory. Nung nandun na kayo, wow, ganito pala. Hallelujah. Sarap maglingkod sa Panginoon. Yung amo mong masungit, Praise nang God, ikaw ay praise God. nakakilala sa Panginoon, naging Hallelujah. mabait. Yung dating amo mo na nakuripon, nagiging galante. Why? Because of prayer. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Salamat sa Panginoon. Kaya sa buhay ng isang tao, pag wala po tayong pagbabago sa buhay natin, dapat maintindihan ninyo na ang pagkatawag sa iyo ay hindi lang sa mundong ito. Amen. Amen. Sa mga pinalag na makapagtapos, no? Ang pag-aaral kay Kuya Josh, Jordan, ito pang mga sumusunod na mga kabataan. Ayusin niyo yung buhay ninyo. Huwag niyong iiwan ang Panginoon. Kasi pag iniwan mo ang Panginoon sa buhay mo, sasaluin ka kagad ng kaaway. Hindi ka magtatagumpay. Maniwala kayo sa akin. Kasi alam niya, tagapagmana ka. Amen. Diba? Kung sa Chinese, hallelujah, anak ka ng emperor, bata ka pa lang, iniingatan ka na. Kailangan na mag-aalaga sa iyo is talagang doon yung kanyang loyalty na ikaw isang araw ay magiging kahalili, magiging emperor. Maraming nagbabanta sa buhay ng batang ito. Kung minsan ang ginagawa nila, kailangan hindi alam ng nakakarami na siya ay anak ng emperor. Itinatago, ikinukubli. Bakit? Sapagkat maraming interesado. Wala siya kasing kakayanan to defend himself, Mampid. Pag alam ng maraming tao na siya ay anak ng emperor, ang nakapaligid sa kanya, hallelujah, ay mayroon pong interesado na sila ay sila po, hallelujah, ay interesado sa posisyon as emperor, Mampid. Kaya bata pa lang, hallelujah, kailangan itago sa gubli. Naalala niyo isang pelikula na namuhay yung batang anak ni emperor sa isang hindi po kagandahang buhay. Naghirap ang trabaho. Hanggang siya, umabot siya ng 20. Doon niya nalaman na siya ay isang tagapagmana ng trono. Yeah? Alam mo ba kung sino ang nag-iingat sa atin lagi? Ha? Ang Panginoon. Amen. Ikaw ay magiging tagapagmana Yes. doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Ito po, no, magiging tagapag-ingat. Hallelujah. To take care all of God's creation. To glorify God, to honor God, to worship God in His Spirit and in truth. Hallelujah. Ito po yung ating kailangan i-exercise habang nandito pa tayo. Ginagawa na natin ito. Bakit? Sa pagdating natin doon, wala na tayong maaaring pang ireklamo. Sapagkat dito pa lamang ginagawa na natin ang mga bagay na ito. Yun ang sinasabi ng Espiritu. Yun po yung nagtitrain sa atin na sa tatanggapin natin yung pamana ng Diyos. Alam na natin ang ating gagawin. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay dapat maging dalubhasa sa pagpupuri, sa pag-iingat ng kayamanan ng templo ng Diyos. Hallelujah. Sa once you keep your body, hallelujah, and the glory of God in your body, you glorify God. Hallelujah. Kapag iningatan mo at inuunor mo ang iyong sarili na kasama ang Panginoon, you honor God. Hallelujah. Kapag ikaw ay nagpupuri, hindi ang iyong sarili ang iyong pinapalakas at pinapagpantibay, kundi ginagawa mo ito upang makita ng maraming tao na dapat ang Diyos ay purihin at sambahin. Yun ang katotohanan. You are born not with a purpose, but we are born with a purpose. Hallelujah. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Mahal tayo ng Praise Diyos. be the name of Jesus. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Sige. Yan ang sinasabi ng Espiritu Praise God. Praise God. ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Worship the Lord. Sige.